Magandang araw. Good day mga kababayan. Welcome po sa ating episode. I'm Lindon Gatulong. Talakayan natin ngayong araw mga kaibigan, itong pinalabas ng Korte Suprema na notice doon sa House of Representatives and also sa Senate. Ito ay may kaugnay mga kababayan doon sa petisyon ng Vice Presidente. Tungkol po ito mga kababayan sa impeachment na inihain nga ng House of Representatives doon sa Senado. Para mas maliwanag ang ating usapan patungkol dito, hindi ko na ito papatagalin. Babasahin ko po at ipakita ko sa inyo diyan sa screen mga kababayan. Makita po ninyo ang pinaka-order mismo ng ating Korte Suprema, the Supreme Court in Bank. Patungkol dito sa impeachment nga ng ating Vice Presidente. At dito, pag-usapan natin ito mga kaibigan, kung ano talagang pakay dito sa order na ito. Ayan, kung makikita ninyo mga kaibigan, nakalagay po Republic of the Philippines, Supreme Court, Manila, in Bank. Tapos nakalagay po dito, notice. Sabi po dito, Sirs/Madams, please take notice that the court in Bank issued a resolution dated July 8, 2025. Bagong-bago talaga ito mga kababayan. July 8, 2025, which reads as follows. GR number 278353, Sara Z. Duterte, in her capacity as Vice President of the Philippines, petitioner. Ayan, petitioner dito mga kababayan, ating Vice Presidente, versus House of Representatives of the Philippines, represented by Ferdinand Martin G. Romualdez, in his capacity as Speaker of the House of Representatives, Reginald East Velasco, in his capacity as Secretary General of the House of Representatives and Senate of the Philippines, represented by Francis G. Escudero, in his capacity as the President of the Senate. Respondents, sila ang mga respondents dito. Tingnan natin ang narrative ng issue na ito. And GR number 278359. So, dalawa pala ito mga kababayan. Ang riniresolve ngayon ng Supreme Court in Bank. Sa GR 278359, Attorney Israelito Pitorion, Attorney Martin Dilgra III, Attorney James T. Reserva, Attorney Hilary Olga M. Reserva, J. Melchor Kitain Jr., Luna Maria Dominic S. Acosta, Bae Hondra Cassandra Dominic N. Advincola, Alrayan S. Alejandre, Dante I. Apostol Sr., Conrado C. Baluran, Jessica M. Bonggoyan, Louis John J. Bonggoyan, Pilar C. Braga, Junard Dayap, Edgar P. Iboyan Jr., Rich Lynn N. Hostol Bagilod, Merna G. Daludo Ortiz, Diosdado Angelo Jr. R. Mahipos, Bons Andre A. Militar, Alberto T. Ungab, Tricia Ann J. Villafuerte, Lorenzo Binamin D. Villafuerte, Jesus Joseph Susobrado III, Darwin G. Salcedo, Rodolfo Mande, Christine May Jan Abdul Mercado, Lord Oliver Raymond Montero Cristobal, and Lord Byron Montero Cristobal, petitioner. Ito po sila, mga kababayan ng mga petitioner dito, halos mga city councilor po of Davao City ito sila. Ang kalaban naman nila dito versus House of Representatives, represented by House Speaker Martin Romualdez, in Senate of the Philippines, represented by Senate President Francis Joseph G. Escudero,
respondents. Sila naging respondents dito, dalawa. Sabi dito mga kababayan, sundan ninyo ako ha, sundan lang ninyo ako. Upon the recommendation of the Office of the Clerk of Court in Bank, the Court resolved to consolidate. Inisa na po yung dalawang GR mga kababayan. First, yung case na pinahil po ng Vice Presidente, GR number 278353, kinonsolidate po o inisa na po itong GR number 278359, final po nila Attorney Israelito Torion et al. Kasama na yung mga city councilors na binanggit ko po kanina. Ano po? Resolve ngayon ng korte, mga kababayan, na sinabi dito, upon the recommendation of the Office of the Clerk of Court in Bank, the court resolved to consolidate these cases and transfer GR number 278359 to the member in charge of GR number 278353. So, pinaghalo na po, inisa na sila ngayon. The latter, itong sa GR number 278353, ang sinabing the latter, being the lower numbered cases. Kukunti lang po daw ang kaso dito, kaya dito, mga kababayan, pinag-isa. In accordance naman with Section 5 Rule 9 of the Internal Rules of the Supreme Court. So may basis po ang pag-isa ng kaso. Ano po? Ngayon, tingnan natin. Anong talaga ito mga kababayan, ha? Tingnan natin ito. Ang next page nito, nakasabi dito mga kaibigan, in order to assist the court in the full resolution of various petitions, assailing the impeachment complaint against Vice President Sara Z. Duterte, the court, without prejudice to the resolution of other issues, resolved to require the respondents to submit the following information under oath. Under oath po ha. Remember, dapat hindi talaga sila mga kababayan dito, hindi yung gawa-gawa lang nila, ano po. Kasi under oath, nakahural po kayo, nakapanumpa po. Under oath, accompanied by relevant documentations, if any. Letter A, nakasaad po. Diyan, makita ninyo. Ayan, yan o. The status of the first three complaints filed by private citizens. Yung unang tatlong impeachment complaint mga kababayan. Okay? So, naghingi ng status ngayon ang Supreme Court. Kung hindi ako nagkakamali, i-resolve po dito yung question of violation sa 1-year ban rule ng konstitusyon. Ano po? Naghingi dito ng status of the first three complaints filed by private citizens. Pangalawa po, letter B. Naghingi din po ang Supreme Court ng the exact dates on which the complaints filed by the private citizens endorsed by a member or members of Congress. Ayan, letter B yan. Number 2, letter C, number 3 pala. As to the complaints filed by private citizens, whether the Secretary General possesses discretion on when to transmit to the Speaker of the House of Representatives any impeachment complaint properly endorsed by a member or members of Congress. Letter D. As to the complaint filed by the private citizens, the basis and authority of the Secretary General to refuse the transmittal of the complaints for impeachment to the Speaker of the House of Representatives for inclusion in the order of business within 10 session days from the time it was properly endorsed by a member of the House of Representatives. Letter E. As to the complaints filed by the private citizens and regardless of legal position of the respondents, the number of session days that lapse from the time, marami itong kinakailangang sagutin talaga nila ito mga kababayan ha. The number of session days that lapse
from the time the complaints were properly endorsed by a member of the House of Representatives to its transmittal to the Speaker of the House of Representatives and its inclusion in the order of business. Letter F. As to the articles of impeachment transmitted to the Senate, which office or committee prepared the draft of the articles of impeachment and when it was completed? Full detail talagang kinakailangan dito mga kababayan, sagutin nila. Itong hiningi ng Supreme Court mga kababayan. Remember, this is in bank. Hindi na ito yung division po. Letter G. As to the articles of impeachment transmitted to the Senate. Dito na naman sa Senate ang tanong. When it was circulated to the members of the House of Representatives and whether it was circulated to all the members of the House of Representatives, whether it was accompanied by the evidence for its article, charge, or if there was a committee report for the information of the members to decide on whether to endorse or not. Letter I. As to the articles of impeachment transmitted to the Senate, as to the evidence supporting its and every article, whether Vice President Sara Z. Duterte was given the opportunity to be heard on the evidence shared with the members of House of Representatives. Dami mga kababayan. Dami mga kababayan ang sagutin nila dito. Ito lang natanong, I do not know, paano nila ito mga kababayan masagot. Baka sabihin na naman mga kaibigan nila, natanong naman yan, Your Honor. Because nag-hearing kami, baka ganun ang sagot. Hindi yun, iba yun. Nag-hearing nga, pero yung ginamit doon, yung mga nag-gather na mga information, kaya ginamit mga kababayan dito. Kaya sa tingin ko, mga kababayan dito, mga ngarandapa talaga sila nito. Well, sa bagay, sabi naman mga kababayan ni Congressman Chua, di daw sila nabahala dito. At handang-handa naman daw nila masagot ito lahat. Letter J. As to the articles of impeachment transmitted to the Senate, whether each of the members of the House of Representatives had time to peruse. Ito ang dito another one. Subject natin ito mamaya mga kababayan. Para bang itong word na peruse napakasimple pero mabigat ito mga kababayan. Mabigat ito. Ulitin ko po. As to the articles of impeachment transmitted to the Senate, whether each of the members of the House of Representatives had time to peruse the charges and the evidence before affixing their consent. Yan. Nako po. Huwag magkakalintik-lintik talaga dito mga kababayan sila. Kasi po ang nakuha natin mga kababayan na impormasyon dito basta pinapapirma na lang sila doon sa articles of impeachment. Ito dito. Mukhang meron talagang magka-problema dito ng mga congressman. Alam niyo mga kababayan, pagka nagperma ka under oath, you swear and testify that the information doon sa pinirmahan po ninyo, nabasa mo. Kasi ang affidavit doon, articles of impeachment mga kababayan, nandoon ang charges, nakaperma lahat kayo. Di ang tanong doon, nabasa ba ninyo yun? Kasi ang alam natin mga kababayan, pinag-circulate ang lang yata yung o yung time na nag-iipon-ipon mga kababayan sila doon, pinagpaperma na lang. Di nga nila nakita yung mukha ng articles of impeachment
dito talaga magkakaalaman ang tibay mga kababayan nila dito. Magkakaalaman ang tibay dito. Alright. As to the articles of impeachment transmitted to the Senate, whether each of the members of the House of Representatives had time to peruse. Wala talaga dito. The charges and the evidence before affixing their signature. May subject sa discussion natin yan. Letter K. As to the articles of impeachment transmitted to the Senate, when it was included in the order of business of the House of Representatives for consideration by the entire plenary. So, ito ang mga gustong malaman ng Supreme Court dito mga kababayan. Now, sabi dito, the respondents are given in non-extendable. Hindi na po pwede maghingi pa ng panahon para can we be given another 5 or how many days kasi hindi po namin natapos. Pwede ka bang makapaghingi ng ganon? Sagot po, hindi na po, no. Kasi dito sa mismong order, nakalagay na the respondents are given non-extendable period of 10 calendar days from receipt of this resolution within which to respond. So, wala na po. Kumbaga, dead-end na ito. Makasubmit man o hindi kayo, sorry na lang. Kasi magdidesisyon na yan sila mga kababayan based on kung ano yung dumating sa kanila na mga dokumento mga kababayan. Ganun yun eh. Kasi notice na. Now, the court further resolved to note, the manifestation with submissions dated June 30, 2025, filed by the counsel for petitioner. So, June 30, mga kababayan, na-submit ng mga ng counsel, ng petitioner kay Vice President Sara, yung mga sa isang kaso pa, mga kababayan, kay Attorney Torion at saka yung kanyang makasamahan or et al. Mga kababayan. Okay. Sabi dito sa order, let a copy of this resolution be personally served on the parties under counsel. Justice Kagiwa J. no part, Rosario J. on wellness leave, Singh J. on leave. So, may tatlong mga members of the Supreme Court in bank mga kababayan ang wala dito. Hindi sila nag-take part kasi may mga rason. One, si Kagiwa, hindi talaga siya nag-take part. Si Rosario, may pakiramdam siguro on wellness leave. Si Singh, on leave talaga. So, tatlo sila mga kababayan ang wala. By authority of the court, mga kababayan, Marife M. Lumibaw Cuevas, Clerk of Court. So, ayun. Mga kaibigan natin, titingnan natin kung anong mangyayari. Alam niyo doon sa wording, yung nakalagay mga kababayan na yung word na peruse, yung sinabi ko kanina, dito sa requirement ng Supreme Court in bank mga kababayan, letter J, na as to the articles of impeachment transmitted to the Senate, baga, doon po sa articles of impeachment na i-transmit sa Senado, ang tanong whether lahat ba ng mga miyembro ng House of Representatives nagkaroon ba sila ng panahon o time to peruse? Ibig sabihin to examine, tingnan yung articles of impeachment. Kasi nandito articles of impeachment eh. Ano po? So ito ang katanungan. Lahat ba ng mga membro ng House of Representatives nagkaroon ba sila mga kababayan ng oras o panahon to
to see, to examine, mga kababayan, doon sa articles of impeachment. Ano po? Because yung articles of impeachment, yun po ang charges doon sa ating Vice Presidente, mga kababayan. Ano po? Including the evidence, sabi ng court in bank, ito ang katanungan nila, na yung mga miyembro ninyo sa House of Representatives, lahat ba sila nabigyan ng panahon na makita, suriin, matingnan yung charges? And ang wording hindi or. And the evidence. Aba, yung mga ebidensya. Okay? Before affixing their signature. Bago nila pinirmahan iyon, mga kababayan, nakita ba nila yung articles of impeachment? Napiros ba nila? Nabasa ba nila? Natingnan ba nila? Na-examine ba nila? Yan ang tanong. Malaking question mark yan, mga kababayan. And hindi lang yan. Including yung mga ebidensya po. Bago pa man sila lumagda doon, mga kababayan. We all know naman, nalaman naman natin ito, na nung itong fourth impeachment, mga kababayan, ano po, biglang nag-gather na lang sila ng isang one afternoon, bago sila, mga kababayan, nung araw na yun nag-adjourn, pinapaikot yung articles of impeachment. Ano daw, di ba? At I do not know kung articles of impeachment yun. Siguro yung pinapaikot, yung pirmahan na lang nila. Ano po? Alam niyo, pag sagutin nila ito, mga kababayan, na nakita nila, including the ebidensya, nabasa nila, tapos na ang lahat. Tapos na ang gira dyan. Ha? Because well-publicized, mga kababayan, yon na hindi, mga kaibigan, nakita ng lahat yon. Basta na lang pumirma sila doon sa parang, if I may term it, mga kababayan, yung i-document na naka-attach doon, mga kababayan, tawagin nating allons or along. Okay? Doon sila pumirma, mga kababayan, na pagkatapos, nanumpa sila. Kasi, yung articles of impeachment, mga kababayan, complaint yun, charging the Vice President, mga kaibigan, doon sa mga charges na nakalagay doon. And kayo lahat na nagpirma doon, ay nanumpa kayo na yung laman doon na complaint, mga kababayan, ano po, ay lahat po nakita, alam ninyo, including the ebidensya. Dito, mga kababayan, magkaalaman talaga ito. Kaya nga sabi ko, magkaalaman ang galing dito eh. Magkaalaman talaga ang galing. Importante ito because hindi ganun kadali, mga kababayan, kasi ang alam natin at alam ng karamihan, well publicized nga ito eh. Ano po? Well publicized. Hindi ito yung panandalian lang po. Before mag-adjourn sila, ito ang dinidiscuss nila dyan sa House of Representatives para ma-file nila doon yun. May transmit nila sa Senado. Yung iba, late na nga dumating. Basta pagdating na lang doon sa plenaryo, mga kababayan ng House of Representatives, perma na lang sila doon. Ano po? How can you say na nakita at napiros mo kung pinagpirma ka na lang? Yon ang malaking problema dito na sabi ko, magkaalaman ng tagisan po ng galing dito. Pero sabi naman ni naglabas na si
may statement din mga kababayan, ang mga kabahagi po ng prosecution team sa House of Representatives, especially si Congressman Chua mga kababayan, hindi naman daw sila natatakot na magka-problema kasi sabi nila, kumbaga hindi ito isang issue na makaprevent from proceeding doon po sa impeachment trial mga kababayan. Yan ang sabi niya sa mga other interviews sa kanya. Lumabas na po iyan, ang sinabi niya, hindi naman daw sila natatakot. Even doon sa issue on COA unmodified opinion, hindi din sila natatakot daw. Sabi nila, ano lang yan, normal process lang daw yan. Ganyan. Well, it's bitter mga kababayan, no? Na titingnan na lang natin. Subaybayan ninyo mga kaibigan, magandang istorya ito. Okay? Magandang istorya ito. Magkaalaman talaga dito ang galing mga kababayan dito. Kasi, para bang nasanayan na may batas, yaan mo na yung batas dyan. Basta, gagawin na natin. Parang ganun, parang nasanayan na na hindi na nila pakinggan at hindi, they ignore to follow what is in the law. Mayroon naman tayong mga precedents yan eh. There is a law but they ignore to follow the law. Ang sinabi nila, basta saluin na lang nila lahat. Okay? Saluin nila or basta na lang responsible sila kung ano sa kanilang mga desisyon. Parang nasanayan na kasi yung mga ganun eh. Titingnan natin mga kababayan ano talaga ang mangyari. Ano po? Okay. Yung word ng perusal mga kababayan, ito lang gusto kong ma-emphasize bago tayo magtapos. Pag complaint ito mga kababayan, kung simple letter, no problem. Kasi ang simple letter mga kababayan, hindi nangangailangan under oath pag simple letter. Pero pagka mga ganito, mga dokumento na kailangan under oath mga kababayan, alam mo kung ano ang meron. Alam mo yung reklamo at alam mo yung ebidensya. Kaya po sa letter J, very clear mga kababayan dito na nanghingi ang Supreme Court in bank doon sa letter J na sabi nila, as to the article of impeachment transmitted to the Senate. Yung pong transmit na sa Senate. Okay? Kasi hindi mo i-transmit sa Senate mga kababayan, kulang perma yun eh. Lahat na pirmahan na nila yun. Kaya gusto malaman mga kababayan ng Supreme Court, ng mga justices dito, whether kung lahat ba ng mga miyembro ng House of Representatives nagkaroon sila ng panahon, had time to piros. May oras o panahon ba sila na binasa nila, tiningnan nila, inexamine nila? Ito ang gustong malaman mga kababayan ng Supreme Court. And the evidence po ang gusto din malaman ng Supreme Court. So, again, ito mga kababayan, very tricky ito. Okay? Very tricky ito. Baka nga dito, may siyami nga. Ano po? So, with that mga kababayan, patuloy kayo lamang sunod sa mga issue sa ating mga episode, mga kababayan, dito sa ating YouTube channel, Broadcasters Viewpoint. For your comments, just write down below. And don't forget to share, like, and of course, subscribe to my YouTube channel, Broadcasters Viewpoint. Huwag kalimutan po, i-click ang bell button para lagi po tayong updated.